Okay, so yep. Tingnan natin. Love reading tayo ngayon, no? Baka may filter na naman. Okay, so yan. Love reading tayo ngayon. Una, titingnan natin yung current situation yun ng person mo. Tapos kung anong nararamdaman niya. So, ganun tayo ngayon, no? Para malaman natin kung paano. So, unahin natin ang may magko-comment ba ng zodiac sign nila? Kasi unahin ko ulit yung Pisces pag nagkataon. Okay? Tingnan natin ha. Unahin natin yung Pisces pag nagkataon. Wala pa rin. Yan. Okay. Uy, sakto. Dalawang Virgo. Okay. So, yeah. Virgo. So, tingnan natin ang current situationship mo, ng person mo, at nung yun, dalawa. Okay. Current situation ng person ng Virgo, please. Current situation nilang dalawa. Ng person ng Virgo. At yeah, please. Start angels help me. And one last card. Okay. Oh. So, ang tinatanong ni Virgo is yung taong hindi na sila nag-uusap, no? Parang nagkaroon sila ng alitan. Although yung taon to, ang nararamdaman dito ni Virgo is sa lahat ng hinahanap niya sa isang tao, andito to. Yun na sa taong yun, no? Gusto niya nang mag-confess. Nga lang dahil sa nangyaring hiwalayan or no contact, nahihiya siyang mag-approach, no? So, yun ang current situation ng mga Virgo ngayon. Kung hindi to ang current situation ng special someone ng Virgo, you can check your sun and moon and rising. Ngayon, kung hindi ka Virgo pero same kayo ng sitwasyon ng person mo, you can stay syempre, lalo na sa mga cross-watchers. So, tingnan natin kung ano ang nararamdaman ng person ni Virgo towards sa kanya, no? Ngayon. Kasi, di ba, usapan natin every Thursday night or Friday na madaling araw is in love. Bago yung general reading next Sunday or Monday na madaling araw. So, yeah, tingnan natin ang nararamdaman ng person ni Virgo towards them, no? Okay. 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 Aquarius might be resonate. Gemini. And Pisces, no? So, yung nararamdaman sa'yo ng taong to, Virgo, may sinabi na siya sa'yo na bagay. Thank you so much po. Thank you so much, Janelle. May sinabi na sa'yo, Virgo, tong taong to na dapat mong baguhin, no? Kasi I think your person is very honest. Direct siya magsalita. Which minsan, nakakasakit. Parang, hindi niya, para sa'yo ha, Virgo, I think, ang person mo, iniisip mo is, kung magsalita tong taong to, parang wala na akong ginawang tama. Parang ganon yung tingin mo na Virgo. Feeling niya, na-trap siya sa sitwasyon na kung saan siya ngayon, no? May mga bagay siya na hindi kayang pakawalan din. At may mga bagay din siya na yung person mo, maaaring hindi siya lumalabas or kung lumalabas, napaka-introvert niya. Focus siya sa mga pera, sa bayarin, doon. Hindi niya tinatanggap yung pagmamahal mo or hindi niya inaano yung effort mo. Kasi nakapokus siya sa mga bagay na gusto niya i-establish. Yun yung nararamdaman niya ngayon. I think your person, gusto niya may baguhin ka na sinabi niya towards you, no? Yun yung gusto niya. Lang medyo parang paulit-ulit lang yung ginagawa mo, Virgo. Kasi tingin mo wala kang mali. Or hindi mo alam na nakakagawa ka ng mali.
or hindi mo nababago yung mali mo, which napapagod na siya maghintay. Okay, parang dun siya natatrap, no? I think yun din. Feeling niya talaga naging nasayang yung panahon niya dahil hindi niya ginamit yung utak niya before sa'yo. Dahil puro emosyon. Thank you, Janelle. Parang dati, lagi kanyang pinagsasabihan, lagi siyang open up sa'yo pagka nasasaktan siya or may ginawa kang hindi okay. Pero ngayon parang ayaw niya na magsalita. Parang ayoko na. Magpo-focus nila ako sa mga bagay na gusto ko. Either nandun ka o wala ka. So, yun yung feeling niya sa'yo, no, Virgo? So, tingnan natin yung susunod natin. Hello, Ma'am Janelle. Ano nga po pala sodak sa inyo, Ma'am Janelle? Sodak sa iyo po, Ma'am Janelle. Ma'am, ano po sodak sa... Ay, okay. Sagittarius si Ma'am Janelle. Ay, okay. Tingnan natin yung current situation nyo, Ma'am Janelle, ha? Sagittarius tayo. Okay, tingnan natin ang current situation ng Sagittarius towards their person, no? Magulo. Oo nga, ano? Medyo magulo. Okay. Magulo nga. Sabi ko nga, magulo. Sagittarius, never ako tumatanggap sa oracle cards ng mga baliktad na cards, no? I just want you to know sa lahat ng Sagittarius. Ang overall kasi na energy towards ng as of now, na current situation nyo. Ngayon, sinasabi ko nga Sagittarius, kung hindi, Sagittarius din ako guys, pero hindi to sa akin. For sure ako. Okay, kasi may Sun and Moon rising tayo, no? Check nyo yun yung zodiac sign nyo doon. Very specific kasi to, yung sasabihin ko. Tawag dito, ngayon kung hindi ka Sagittarius, pero same ng situation nyo, ng person mo to, you can stay, lalo na sa mga cross-watcher na ini-stock yung zodiac sign ng person nila, no? So, overall, I think ang relasyon na to is gumagalaw sa ibang tao. Ibig sabihin nun, instead na yung puso at silang dalawang taong nagmamahalan ang nag-uusap, parang pag sinabi sa person mo na ganito, chika-chika, chismis, maniniwala yung person mo doon sa iba. Okay? Nakita ko si Ma'am Jenna nagtatanong about dito, no? Yup, pero kung gagamitin mo yan para matali, yung taong yan, nagkakamali ka. Etong taong to is, hindi siya magpapa-trap dahil sa nararamdaman niya or ang tingin kasi nito sa Sagittarius sa taong to is soulmate niya, yung person niya. However, itong person na to, hindi. So, may pinaglalaban kayo as of now na siguro about sa pera, okay, or pinag-uusapan if ever na buntis or may nabuntis na sa Sagittarius. I think nararamdaman ko may buntis dito at pinag-uusapan na yung about sa financial support. Kasi ayaw ng taong to, ng person ng Sagittarius, na magpatali. Okay? Ayaw niya. Hindi, kung nararamdaman ni Sagittarius na ito to, ay yung person ng kasama ni Sagittarius is hindi niya nararamdaman yun. Kasi maraming tao sa paligid nyo, no? I don't think na dapat mo ring sisihin yung mga tao na nagchichismis towards kung ano man chinichismis ng iba. Okay? Although, I think your person din, no? Hindi siya fully committed sa'yo, may iba pa siyang relasyon or may iba pa siyang kinakalantare o kayo nililigawan, no? As a Sagittarius, no, very triggering to, kaya I'm so sorry, no? Nung kanina tumawa ko, hindi dahil may nakita kasi akong message, okay? Mukhang papalakihin mo mag-isa yung bata. Yung relasyon na to is walang
walang patutunguhan, lalo na kung kakapit ka dun sa tao. Nakikita ko na yun, no? So, yeah, Sagittarius ako, sinasabi ko, check your sun and moon rising. Ngayon, tingnan natin kung ano nararamdaman ng person ni Sagittarius towards them, no? Yeah. Okay. Okay. So, yung person mo, may choice siya. Overall, yun ang pinag-iisipan niya. I think gusto ng taong to na mag-stand ng ground niya. Ipaglaban kung ano yung gusto niya. I'm not sure kung ano yung gusto niya. Gusto niya mag-focus about sa money. Okay, sa trabaho niya. At gawin pa yung mga passion niya. So, ibig sabihin, ayaw ng taon to na paano ko ba sasabihin? I'm sorry to hear that, Ma'am L. Ayaw ng taong to magpatali. Okay? Kasi marami pa siyang bagay na gustong gawin sa buhay niya. At ipaglalaban niya yon, okay? Ewan ko, no? Pero gusto ko sabihin sa inyo na Sagittarius na nanonood, okay? Yung taong to is namimili. At alam ko Sagittarius is napakaluwag niya, no? Sagittarius nga rin ako. Pero hindi ko naman nila lahat na pare-parehas tayo. Pero I mean, ang Sagittarius kasi hindi sila selosa unless na meron talaga, no? Or talaga intuition nila yon. Bihira ang Sagittarius maging clingy. Magiging clingy yan, nahabol yan sa'yo hanggat kaya nila, hanggat ikaw na mismo yung makakalaban nila, which hindi matatanggap ng puso ng Sagittarius yon. So, I think yung sasabihin ko sa mga Sagittarius na nanonood, siguro maintindihan nyo ako. Pero sabi ko nga, do whatever works for you. Kasi syempre, lahat tayo iba-iba ng para magkaroon ng, ma-heal yung trauma natin, di ba? O yung paano natin i-heal, no? Iba-iba tayo. Pero para sa akin, hayaan mo tong taon to na gawin niya yung gusto niya. Lalo na kung hindi niya pa nakikita yung identity niya. Lalo na kung nagsisimula pa lang siyang habulin yung mga passion niya. I think isa naman sa mga bagay na gusto niya is ever na meron. Tandaan nyo kasi ang Sagittarius kasi iba sila magmahal, no? Ayun yung hahanapin ng isang tao sa kanya. Nga lang, pag itong Sagittarius na to is unhealed, ito yung clingy one, ito yung naghahabol, sasabihin ko sa inyo, ni worth mo, hindi niya papansinin. Kahit na ang tingin mo sa sarili mo, may worth ako, maganda ako, di naman ako maghahabol sa pera, ang gusto ko lang sana pag-usapan itong responsibilidad. Na kung pwede, hati tayo, syempre. Parang kung ano man yun, no. Nga lang, may mga bagay na iisipin ng partner na yung person mo na parang, ay hindi, kunwari ka lang, gusto mo lang ako itali. So, hayaan mo siya. Hayaan mo siyang gawin yung gusto niya. Kasi eventually, nararamdaman ko sa taong to, once na nagkaroon siya ng linaw sa utak niya, no? Yung hindi siya nakikinig sa iba, I think mahahanap niya yung sarili niya. I'm not saying na ikaw yung pipiliin niya. Ikaw yung mamahalin niya. Pero, para sa akin kasi, pagka nilet go mo ang isang tao, huwag ka nang aasa na babalik siya sa'yo. Ang po-focus mo yung sarili mo. Mamahalin mo yung sarili mo. Okay? Mamahalin mo yung pamilya mo, yung bata. Yun yung para sa akin. Kasi, kailangan mo i-let go ang tao na ayaw sa'yo, okay? Ayaw sa'yo eh. Ayun yung nararamdaman ko. Parang ang tingin niya, thank you Jan. Parang, ang tingin niya kasi, hindi, itatali lang ako nito. Ayoko nito. Parang ganun. Not knowing na, hindi naman nga yun yung gusto mo. Kaya lang, hindi rin siya magiging fully committed, okay? Lalo na kung nasa ibang relasyon siya before, or nagkaroon siya ng ibang relasyon before, mga ganon. Ganon pa rin siya.
The more na itatali ng Sagittarius ang isang tao, kahit sino, kahit hindi Sagittarius, okay, guys. The more na itatali mo isang tao, the more na masasakal siya na tatakbo talaga siya palayo sa'yo. Kahit nasa isang bahay kayo. Kaya nga sinasabi ko naalala ko yung mga sinabi ko before. Kahit kasal kayo, if ever na may anak kayo, tapos ganon, i-let go mo yan, hindi para sa kanya. Hindi para sumaya siya, kundi para sumaya ka. Kasi yung mental mind mo, nakatabi mo yung tao na grabe na yung mental health mo. Yung alam mo yung nagpaka-low ka ng ugali para sa isang tao. Alam mo ba yon? Dahil mahal mo. Halimbawa kung ng babae, basta parang hinabol mo, inaway mo, hindi ka naman ganon. Pero nagpaka-low ka para doon. Pinaglaban mo yung tao na hindi naman dapat. Kasi unang-una hindi naman maagaw yung kung ayaw niya magpagaw Nga lang gusto niya Naramdaman ko yung Sagittarius, maniwala ka sa akin. Sabi ko nga noon sa mga reading ko, hindi ako yung tipo ng sinabi, meron ka bang someone that got away? Wala. Kasi ginawa ko lahat. Kahit sabihin mo ako yung nakipaghiwalay. Ginawa ko lahat bago ako bumitaw. Ayaw lang makipaghiwalay kasi natatakot sila sa sasabihin ng iba. Okay? Kasi syempre, ganto, ganyan. Pero for me, mas natatakot ako na gumising uli na para akong nababaliw sa isang relasyon na kailangan ko i-check yung phone niya. Alam mo yun, nakakabaliw. Kahit hindi ka Sagittarius, maintindihan ako lahat ng zodiac. So, let's go sa iba, no? Teka, i-clear natin, no? I wish you the best, Sagittarius. Tandaan mo lang to, Sagittarius, wala ako nakitang Sagittarius. Kahit isang Sagittarius, wala ako nakita na lumubog sa putik ng sobra na hindi umangat. Okay? Basta heal ka lang. Huwag mo siyang pansinin. Dahil wala siyang maitutulong sa'yo ngayon. Okay? Ang iniisip niya lang is yung sarili niya sa ngayon. Okay? So, let's go. Ano naman ang susunod natin? Bigyan niyo ako ng dalawang Okay? Ma'am Miss Rivera, hindi ko lang sure kung ano mas better, no? Kasi wala pa ako natatagpuan na Sagittarius. Pero ang Leo, sila yung paano ko ba sasabihin ito? Napaka-pride ng Leo, okay? Ang Sagittarius kasi, hindi sila ma-pride. Pag mali sila, pero wala pa ako nakikita. Babae pa lang, pero pagkakaalam ko sa Sagittarius na lalaki kasi, hindi, parang same din ng Leo. So, hindi ko talaga alam. Wala pa ako nakikilala ng Sagittarius na lalaki. Meron, isa pala. Pero hindi ko naman nakarelasyon yon. Si kuya yon, napakagiliw niya. Okay? Napakagiliw niya. Si Leo parang siya born to be fabulous. Si Sagittarius na lalaki is, alam mo yun, talkative, galing magpatawa. Pero still, hindi ko pa rin sure. Okay, so let's go to, sige, tayo ngayon? Gemini, ayun. Dalawa yung Gemini. Let's go. Tingnan natin kung ano ang current situation ng person ng Gemini, no? Sa kanong person niya. Tingnan natin. Para malaman natin kung ano din nararamdaman niya, no? Okay, Gemini. Current Tarot Angels. Bigyan niyo nga ako. Ay! Okay, Gemini. Hindi ko pa nakikita yung overall. Oo nga. Okay. Gemini, sasabihin ko sa'yo itong relasyon na to is parang ikot-ikot lang. Heavy ng Okay. Hindi, okay lang, Papa. Papa God, okay lang po. Actually, kasi no mga past few days, guys, same nyo. Marami din akong pinagdaanan. Okay. Lalo na may mga tao na halos same ng hula ako. May mga lalaki na nagpi-PM sa akin na ako daw ex nila. Hindi po ako ex. Niliname ko po yung Hana, okay? Hindi po ako yung ex nila. Ayun, si Aleli ba yun? Yung mga name na gano'n na hindi ko maalala. Pero madaming lalaki nag-PM sa akin na gano'n. Hindi ko talaga rin gusto i-block, nga lang na block ko na kasi
Wala daw nakakaalam ng ganong sitwasyon nila kundi silang dalawa lang. Not knowing na naka-align po ang energy nyo sa akin. Okay? Kaya po nyo nakikita to at kaya parang same na same. Pero general reading nga po yun eh. Actually, hindi naman po nagpa-private reading yun eh. Kaya nagulat din ako. So, kada tao, parang sobrang drain na drain ako. Tapos may polybook din po ako na reading kaya medyo na-drain ako. Yung iba hindi ko pa po nabasahan. Sorry din po talaga. So, sobrang drain talaga po ako past few weeks. Sobrang sakit ng ulo ko. Okay. Gemini, itong relasyon nyo is napaka-roller coaster, no? Andun yung love. Okay? Andun yung love. Andun yung totoong love. However, kailangan mo muna at saka ng person na to maghiwalay. Okay? Ay, bakit? Andun naman yung love. Bakit kailangan maghiwalay? Kasi may kailangan muna kayong tahakin. Okay? Both of you are trying to survive. Parang isa sa inyo, ikaw, kung sino ang dapat supposed to be na feminine energy, hindi niya magawa. Parang itong pares kayong masculine energy na trying to survive, walang no safe space, parehas nagproprotektahan ng sariling nararamdaman. So, kailangan nyo maghiwalay para mapunta kayo sa tamang path muna. Spiritual path. Ibig sabihin, kailangan nyo makilalang isa't isa. Kasi I think isa sa inyo hindi naka-align. Okay? Malay mo, both. Kasi andun yung love. Maniwala ka, andun yung love sa inyong dalawa. Totoong pagmamahal ang nararamdaman nyo. Pero yung nangyayari sa inyong dalawa, is hindi nyo naiintindihan sa ngayon bakit kayo nag-aaway, bakit parang wala na. Kasi hindi nyo pa kilala isa't isa. At hindi nyo rin kilala ang sarili nyo. Which is mahirap. Kasi kung hahanapin mo, thank you, Jen. Kung hahanapin mo, Gemini yung sarili, thank you, Jen. Kung hahanapin mo, Gemini yung sarili mo, sa isang tao, dahil lang na hindi mo kilala sarili mo, katulad sumakanta yung, it's like you know me better than I know myself. No, hindi pwede yun. Guys, hindi pwede yun. Para mong binigay yung karakter mo sa kanya. Thank you, Jen. Sa kanya, tatandaan mo yun. Sige, Ma'am Jen. Thank you po. Thank you, Ma'am Janelle. Thank you, Ma'am Janelle. Thank you, I'm wondering. So, hindi pwede mong ibigay yung karakter mo dun sa isang tao. Okay? Na parang, ay, alam mo yung gusto ko, no. Kasi mawawalan ka ng karakter, hindi mo makikilala sarili mo. At kahit para kayo sa isa't isa, kung hindi mo kilala sarili mo at di niya rin kilala sarili niya, sabi ko sa'yo, mag-aaway lang din kayo. Thank you, Marian. So, tingnan naman natin yung nararamdaman ng person ng Gemini. Kung hindi yun ang ano nyo, zodiac sign nyo, kung hindi yun ang current situation nyo ng person mo, Gemini, check your sun and rising ngayon. Kung hindi ka Gemini, pero same ng sitwasyon mo, you can stay, no? So, tingnan natin nararamdaman ng person ng Gemini, no? Ang hirap nun, yung parang mas kilala ka ng person mo. Maganda yun para sa iba. Pero pag tumatagal na parang nawawalan ka ng identity, halimbawa, kung mag-gift siya, bibigyan ka PlayStation, pero ang gusto mo, roses lang naman. Kasi yun yung gusto niya. Diba? Kaya, hindi rin maganda na hindi mo kilala sarili mo. Pwede ka naman mag-adjust eh. Sa love man dun adjust, pero dapat kilala mo pa rin sarili mo. Okay. So, Gemini, etong taong to is nagtatry ng mag-find ng balance sa life, sa money. Thank you, Ma'am Janelle. Okay. May balak mag-travel or magsabi ng news etong taong to sa'yo. Okay. May gusto siyang sabihin. Or gusto niya mag-travel towards you. Okay. Or sasabihin niya ata magta-travel siya sa malayo dahil about sa trabaho. Might be na nakasama mo rin to sa work or nagkaroon kayo ng collaboration, okay? Or sa project. Thank you, Jen. No? So, naghahanap rin naman siya. Actually, mahal ka kasi ng taong to, no, Gemini. So, tinitingnan niya din yung mga details kung bakit nandito kayo ngayon. I think if ever na gusto niyang ayusin tong relasyon na to, yun nga yung sasabihin niya sa'yo. Baka pwedeng magkaroon muna siya ng space. Hindi para humiwalay sa'yo, no? I think para makilala niya yung sarili niya.
At makita niya pa yung mga bagay na pwede niya pang ma-achieve, okay? Kasi I think your person, may gusto siyang gawin sa buhay. At actually, yun ang pinaplano niya. I think nagplano na siya before na mag-abroad or magtrabaho sa malayo pero hindi niya tinuloy no dahil mahal ka nga niya. Pero ngayon parang gusto niya nang ituloy yun. And I think dapat, syempre, para sa akin, kasi sa energy ngayon as of now, kasi nagbabago energy guys, no? Dapat payagan mo siya. Okay? Para makilala niya yung sarili niya at makilala mo lalo din yung sarili mo. I think hindi niyo pwedeng ikulong muna ang sarili niyo sa isa't isa hanggat hindi niyo pa alam. Guys, ito sasabihin ko, may mga tao na kailangan nating makilala, hindi para magkaroon ng affair, kung hindi para malaman natin kung ano pang matututunan natin, no? May mga ganong bagay pa. So, yeah, I think Gemini, lalo na, maniwala ka sa akin, kung magta-travel siya o lalayo siya, lalo na about sa work, hindi para layuan ka, kundi para makilala yung sarili niya at para ma-realize niya kung gaano ka kahalaga sa kanya. Kung kaya niya ba yung gantong gulo sa buhay niya. No? Thank you, Jen. No? So, yeah. Para yung sa mga Gemini. So, Ma'am Janelle, sabi ko, para sa akin, kung yes, oo, no? Kasi may isa din tayo, no? Pero kung gagamitin mo yan, baby, para itali yung isa, wag na kasi hindi talaga. So, yeah, Ma'am Jen, andito na tayo sa Taurus, no? Okay. Taurus. Bakit ganun ang narinig ko agad sa Taurus na kanta? Oh, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Bakit ganun? Okay, tingnan natin ang current situation ng Taurus sa kanong person niya, no? Might be resonated yun sa ibang Taurus, okay? Okay. 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 Sa Taurus, kung may ibang tao to, yung lalaki or babae, sinasabi ko sa'yo, wala siyang nararamdaman na doon. Okay? Wala siyang nararamdaman doon. At ang current situation nyo as of now is to reveal something or i-confess about sa'yo. Nga lang natatakot isa sa inyo, lalo na yung for the future, okay? Kung dapat bang ituloy yung desire na nararamdaman ninyo. Okay? Kasi siguro tabu to, kung hindi man siya naka-in relationship sa iba, tabu, hindi pwede, religions or kung ano man, 'di ba? So tingnan natin ang nararamdaman ng person ng Taurus, no? Sa kanya. Tingnan natin kung ano nararamdaman ng person ni Taurus. Tarot angels, please help me. Ano nararamdaman ng person ni Taurus? Oh, ayun nga yun. Okay. Okay. Yeah, okay, gets ko naman. So, yeah, maaaring andun naman sa overall energy, no? I think nararamdaman din ito. Yung nararamdaman ng person mo, Taurus, is willing siya mag-propose sa'yo, okay? O mag-offer sa'yo ng something, okay? Might be apology din. I think kasi na bigyan niya na ng judgment tong relasyon na to. Although may mga bagay siya na kailangan nga talagang i-give up. Okay? Andito yon. Andito yung may mga bagay siyang kailangan i-give up. At sa totoo lang, napakabigat ng para sa kanya.
kung akala mo yung i-give up ng person mo, Taurus, is napakamaliit lang, hindi. Ito yung mga bagay na na-establish niya na at magsisimula siya uli ng simula towards you. At willing siyang sabihin sa'yo kung ano man yung sikreto na tinatago niya. Okay? Kung ano man yung nagkakaroon ng anxiety between both of you. Kung hindi mo man alam na meron siyang iba, might be yun, or kung ano man tabo sa relasyon nyo. 9, might be resonate 18, 2, or 20, you know? Yeah, ready yung person mo magsabi ng totoo sa'yo para lang makamove forward kayo. Pero tatandaan mo lang, Taurus, na etong person mong to, halos i-give up niya lahat ng bagay para lang sa'yo. Lahat ng bagay na parang na-establish niya. Sabihin na natin nagpatayo siya ng mall. Yung mall na yun giniba niya para sa'yo, para lang sumama sa'yo. Yun yung sasabihin ko sa'yo, Taurus, no? So, ano natin, I'm glad po, Ma'am Jen. So, sunod natin. Tingnan natin ang Libra. Okay, you're welcome po, Ma'am Jen. Libra, let's go to Libra. Tingnan natin ang current situation ng Libra at ng person niya, no? Okay. Okay, and one last card. Okay, okay. Libra, nararamdaman ko na halos paiyak ako. Hindi ko alam bakit paiyak ako, kung ano man yung nararamdaman mo. Sa katakot. Okay. May mga bagay na both kayo ng person mo is natutunan sa habang magkalayo kayo. I think hindi naging kayo, Libra. I think hindi naging kayo kasi andito ang love affair. At andito din ang emotion at taking a risk. Magkalayo kayo pero ramdam nyo ang isa't isa, no? Yeah. I think yung nararamdaman mo at niya ay nakatago. Very hidden. Pero yung emotion is andun na. Willing kang mag-take a risk para sa relasyon na to, para mag-move forward, no? Kung sino ang masculine sa inyo, I think yun yung mas malakas, no? Yung, kasi I think both of you, Libra, is, yeah, alam niyo na kung ano yung nararamdaman niyo sa isa't isa. Okay? Hindi mo na pwedeng itago, hindi nyo na pwedeng itago yung nararamdaman nyo. However, kung sino man ang nasaktan sa inyo, yung dating parang sabihin natin na nagsabi ng totoo, ng nararamdaman niya, I think kasi hindi pa naging although andito yung love affair, I think hindi naging nag-grounded, okay? Might be siguro bago ka magka-jowa, niligawan mo to o niligawan ka niya, hindi naging grounded. Pero parang naging love affair kasi siguro isa sa inyo in relationship ang nararamdaman ko. Okay? Pero although in relationship ang isa sa inyo, okay, I think andun pa rin yung love. Nagtatanong isa sa inyo na bakit hindi mawala sa isip ko to kahit may iba na akong kasama. Yung isa namang single, hindi niya rin alam bakit ganito. Pinopokus ko sa sarili kong goal pero hindi ko pa rin alam bakit nararamdaman ko to. So, andun yung emotion, no? Kung sino yung tao na naka-in relationship sa inyong dalawa, naka-masculine, which is siya yung very strong ngayon, okay? Nararamdaman ko is yung masculine, despite of gender, ha? Okay? We're talking about energy, okay? Parang sabihin natin, 'di ba, sa pamilya kahit ang mama nagiging padre de pamilya. Parang gano'n, no? So, kung sino man ang masculine energy sa inyo, kung sino ang naka-in relationship, I think that person is unti-unting bumibitaw sa relasyon na yon para mag-take a risk towards the person that they love, no? Kasi nga, both of you to, okay? Sa current relation. Hindi kayo nag-uusap ngayon, as in wala. Okay? Nag-i-stalkan lang kayo. Thank you, Ma'am Janelle. Pero andon yung love, okay? So, tingnan natin ang nararamdaman. Thank you, Ma'am Janelle, ng person ni Libra towards them, no? Tingnan natin. Ano nararamdaman ng person ni Libra towards them?
Tarot Angels, please help me. Kung di yung sitwasyon nyo, check your Sun and Moon rising ngayon. Kung di kay Libra, pero same situation, yeah, you can stay, syempre. Lalo na cross-watcher, no? Okay, and one last card. Oh, your person, no? I think Libra, yung person mo is napaka, no? Agaw pansin to sa tao. I think, makukuha mo ibig ko sabihin. Siguro inisip ni Libra, agaw pansin siya kahit na hindi siya ganun kagapuhan, kagandahan, pero yung appeal niya. I think kahit mga pets, aso, pusa, napapalapit sa taong to. Kasi I think your person is very, yung aura niya, okay, parang nurturing, no? Oo, andito nurture, no? Yung parang, kahit anong sabihin ng ibang tao sa kanya, I think your person, lalo na kung babae to, may mga lalaki na hindi niya alam na may gusto sa kanya, no? Or kung iplalaki naman to, may mga babae na laglag panty, makita lang siya, no? Yung ganun. Kung akala mo hindi nalulungkot yung person mo, nalulungkot siya. Okay? Kung akala mo hindi siya nalulungkot siya. Wala siyang stability sa life as of now. In emotion, ha? Okay? Ibig kong sabihin, kung sasabihin mo sa akin, nakita ko okay yung buhay niya. Yup! Okay yung buhay niya. Pero wala siyang safe space. Someone, paano ko ba sasabihin to? Someone na pwede niyang sabihin yung nararamdaman niya. I mean, nakikita mo siguro may kasama siyang ibang tao, mga tao, okay? Pero sobrang hindi siya okay doon. So, naghahanap siya ng sense of belonging. Okay? Usually, on the world, sasabihin ko sana na parang, tawag dito, brand new, 'di ba? O kaya another ikot ng mundo. Pero I think nagawa niya na 'to. Nagkaroon na siya ng beginning. Okay, nagkaroon na siya ng sense sa life. Nakuha niya na yung success achievement. Materially, nakuha niya na, okay? Kasi I think your person is not, hindi naman siya ganun kayaman, pero kaya niyang mabili yung gusto niya. So, okay siya doon. Pero yung sense of belonging, hindi niya pa mahanap. So, yun ang hinahanap ng person mo, no? Lalo na kung tinatanong ni Libra, ano ba ang kaya kong pwedeng ibigay sa person na to? Lalo na kung nakita ko may stability na yung person ko, eh. Yeah, kailangan niya ng tao na at I think, andito din ang world card, no? Sa'yo niya naramdaman yung sense of belonging. Parang sa mundo ng mga tao, okay, na iba-iba ang opinion, yung opinion mo at opinion niya ay iisa. Okay? Hindi niya man sinasabi sa'yo pag tinatanong ka, pero siguro nakikita mo yung ngiti niya, yung sagot niya, masaya siya. Yun yung gusto niya ipahiwatig sa'yo, no? Yeah, maraming option siya na pwedeng gawin. Andun din yung daydreaming, andun din yung delusional niya. Doon niya sinisimulan yung, ano ko ba sasabihin yung, doon niya sinisimulan yung sense of belonging niya sa pagiging delusional niya. Halimbawa, may idol siya, K-pop, parang ganun, no? Kinakausap niya yung idol niyang K-pop na ganun, no? Parang ganun. So, I think your person is, emotional, wala siyang stability sa emotional, but, masaya siya. Okay? Masaya naman siya. Kasi, madaming taong may gusto sa kanya, pero mas gusto niya maging delulu, okay, sa idol niya. Kasi parang I think sasabihin niya, kisa magkaroon ako ng relasyon ulit na parang nasaktan siya. Kung inisip mo, yes, nasaktan siya ng sobra sa'yo. Yep. Yun yung dahilan kung bakit ayaw niya papasukin yung ibang tao sa buhay niya. Okay? Parang may mga taong pumilit na, at kung akala mo kahit na may itsura siya or nag-aayos siya, feeling niya maganda siya or gwapo siya, I don't think yun ang nakikita niya. Pero yung mga tao sa paligid niya, pag pumasok lang sa pinto yung person mo,
is nakikita nila yung aura ng taong to. Na parang, wow, okay? May mas maganda, may mas gwapo, pero yung mukha ng person mo pag tinitigan, ito yung tao na parang gusto nila makausap, okay? May mga tao na sabihin natin kahit sabihin mo may kasama to, may tao na lalapit sa kanya, yung ganun, no? Na parang gustong, ano ba yun? You want a piece of, gusto nila ng piece of your person, okay? Para man lang, mapansin man lang ako to, makausap man lang ako nito, maramdaman ko man lang to, parang gano'n, no? Sabihin na natin, logically, gusto mo makipag one night stand, pero yung person mo nga, is happy sa pagiging delulu. Thank you, Ma'am Janelle, no? Ano daw? Libra po, sa guitar siya. Is there... Depende, nasa na ba kayo Libra at sa guitarist, no? So, thank you, Ma'am Janelle. I'm not sure, no? Sa guitarist at Libra, sinasabi niya, parang kasi nung bata ako, sabi nila, never naging compatible yan. Pero sasabihin ko sa inyo, nung tumatanda ako, nakita ko ang compatible lang sa Sagittarius is, actually, nung mga person is air sign. Oh, bakit? Ano ba nagpapaapoy sa fire? Para lumakas ang apoy, ang passion niya. Air sign, okay? Air sign. Make sense? Okay. Nga lang, kasi syempre, may sun and moon and rising tayo. Ngayon, depende kung nasan na kayo, no? Kasi ano na yan eh. Ano na yan eh, personal reading, no? Kasi, hindi ko rin naman alam. Iba-iba kasi sun and moon rising natin. Hindi ako pwede magbase lang sa Sagittarius lang, sa Libra lang, okay? Lalo na akong general. So, let's go to, okay, Aries naman tayo. Sige, let's go to Aries, no? Tingnan natin ang current situation ng Aries sa kanong person niya. Kasi nga, ang Sunday natin ng gabi or Monday na madaling araw is general reading. Hindi ko alam kung ma-upload ko to kasi talaga, promise guys, sobrang drained nga talaga ako sa mga nangyari. Okay. Wala naman ako sinisisi kasi yung mga tao siguro nagpi-PM na iniisip nila na ex nila ako. Nakakatuwa kasi ibig sabihin naka-align talaga yung mensahe ko sa kanila. However, may mga masculine na unhealed na pini-PM ako na hindi rin okay. So, binablock ko na lang. Pero hindi rin naman ako nagpapaliwanag kahit okay yung mga nga lang. Ang hirap lang din kasi, hindi nga ako thank you, Angela. Tapos, parang, okay lang din. Yung mga matitino namang kausap, doon pa rin. Pero yung mga tao na unhealed is black lang. Okay. Okay, Aries. Sa energy niyong dalawa, andito yung gusto makipag-usap at mag-confess about sa okay, kung hindi kayo pagkakaunawaan, ready na yung mag-compromise dahil andun yung desire, andun yung love. Okay? Actually, hindi love. Okay? Pero andun yung love. Pero mas yung lasting nararamdaman. Thank you, Ma'am Gina, no? Yung nararamdaman kisa sa love. So, yeah. I don't know. Whatever works for a person, no? Kung mauuna ba yung last or love. Andun naman yung love. So, hindi ako nakikialam dyan. Ang importante is, kung wala kayo nasasaktan, just go. So, tingnan natin ang nararamdaman ng person ni Aries. So, talagang both of you willing to reveal something to be with each other, no? Mag-compromise. Yeah, ang ganda ng card ng Aries, Maganda. Sobra. Okay. Sobrang ganda. Okay. Bakit nga ba? Kasi andun yung passion. Yeah. Tingnan mo, Aries, Lasty, andito yung passion. Okay. Towards passion. And then passion, 4 of Wands. What is 4 of Wands? Ito yung homecoming. Ito yung feel at home. Ito yung, kung nag-iisip ka kung anong level lang tong relasyon nyo, yes, it's, pwedeng mapunta to sa marriage or live-in or kung nasaan man kayo na disposition. Halimbawa, kung hindi pa kayo, pwede kayo mag-boyfriend, girlfriend. Ngayon, kung girlfriend, boyfriend na kayo, magli-live-in na kayo. Kung live-in na kayo, ikakasal na kayo. Depende sa posisyon nyo. So, level up yung magiging relasyon nyo. No?
At I think sa relasyon na to, nakita na ninyo yung reality and clarity, okay, sa mga bagay. Walang ibang choice sa buhay nyo na makakasama na nakikita nyo tama, kundi ang isa't isa. At yun din na nakikita niya. Okay? Maraming tao sa paligid nitong person mo, Aries. Pero walang kagaya mo. Nare-recognize ka niya na nag-iisa ka lang. Okay? Natural, lahat naman tayo is unique, no? So, yung person mo, alam niya ikaw lang yung magpapasaya sa kanya. Ikaw lang yung paano ko ba sasabihin sa ito? Ikaw yung nagmulat sa kanya sa matagal niya ng natutulog na puso, okay? Yung dating mga pangarap niya, na-realize niya yung wini-wish niya is ikaw na yon, no? At ito na yung katotohanan na yon. Binigay na sa kanya ng Panginoon or kung ano man ang pinapaniwalaan ninyo, no? Bakit ko nga ba isusuko? Hindi niya isusuko yung relasyon nyo, kaya andun siya, ready siya na mag-compromise sa relasyon nyo. Kung ano man ang gusto mo. Okay? So, wow, at least, di ba? Whew! Okay? Although, I think yung person mo is medyo nag-iisip siya kung ready pa siya kasi kung ready na siya or may kaya pa siyang ibigay sa relasyon na to or kaya niya bang punuan. Andun pa rin naman yun, okay? Natatakot siya, okay? So, yes, sunod natin is Aquarius. Okay, let's go to Aquarius. Tingnan natin ang current situation ng Aquarius at nung person niya, no? So, ano nga bang current situation ng Aquarius at nung person niya, to? Tarot Angels, please give me. And one last card, Tarot Angels. And thank you. Okay, okay. Okay. Aquarius, currently, taking a risk ang sasabihin ko, pero parang gusto ko sabihin na nasa risk yung yung relasyon nyo, no? Okay? Kung whatever resonates sa general reading, no? Pinagdadasal nyo na sana maging okay yung future nyo pareho. Okay? Tarot Angels, para saan yung pop up? Okay. Yeah. Kung nasa risk ang relasyon nyo, okay, might be ikaw yung nagdadasal sana maging okay for the future. However, parang may mangyayari na surprise information sa'yo sa isang tao, okay? Okay, but ang bigat ng nararamdaman ko sa Aquarius. Bakit paiyak din ako? Current, okay, current. So, Aquarius, alam mo nang niloloko ka ng jowa mo. Oo, niloloko ka niya. Aray ko. Alam na ni Aquarius na niloloko siya, okay? Pero nagdadasal siya na sana mabago. Pero the more na ginagawa niya yan, nagtitaking risks yung relasyon na to na para ayusin. The more na nasasaktan nila ang isa't isa. Okay? The more na sinasaktan nila ang isa't isa, sarili nila, andun din. Okay? Ang bigat Okay, tingnan natin ang current feelings ng person mo, Aquarius, sa'yo, no? Ayoko sana ng mga reading na ganito, pero ayoko naman magsinungaling sa inyo para magkaroon ng maraming views, okay? Di ko naman magloloko lang din naman ako libre na nga lang, lolokohin ko pa kayo. Mabuti ng saktan. Pipiliin ko lang naman kayo Saktan ko kayo sa kasinungalingan o saktan ko kayo sa katotohanan para may mabagong sitwasyon nyo. Lahat naman tayo, wala naman tama o mali. Ang akin lang, sana tama yung pagkakadeliberate ko kasi ayoko din naman may masaktan. Okay, alam ko yung pakiramdam. Kaya lang, bilang Sagittarius, mas gusto ko kasi sabihin sa akin, sa mukha ko, harap-harapan ko dahil mas masasaktan ako kung talikuran. Okay? Yeah. Aquarius, ang ganda sana ng card ng person mo.
Pero sasabihin ko kasi sa'yo, naka-isolate siya, no? Number 7 might be resonate, okay? So, chariot, ibig sabihin, no obstacles. Ba't ganun ang bigat? Okay. Aquarius, yung relasyon nyo, kaya siya naka-isolate is because ayaw niya na, okay, hinahayaan niya nang gumuho yung relasyon yung dalawa. Pero ang ganda ng card niya. Pero it's not for you. Sad to say, okay, andito yung isolation, andito yung tower card, 7, 16 might be resonate. 7, okay? Your person is walking towards their own happiness. I think your person is, I think you know na, no? Na this person is creating something behind your back. Pero you're still hoping at praying na sana sa'yo yun. Pero hindi, nag-made up na siya ng choice niya at walang obstacle kahit ikaw ang makakapigil sa kanya towards the happiness na nilalakad niya. Dahil alam niya na ito nararamdaman niya. Choice na lang ang ginagawa niya. Hinihintay niya na lang yung tamang pagkakataon para bumitaw sa'yo, no? Ay. Ano ba sasabihin ko sa'yo, Aquarius? Huwag mo nang pilitin. Kung hinahayaan ng tao, bumaksak yung wall, diba? Bakit pa? Kahit na ipilit mo yan, halimbawa, Aquarius, sasabihin ko sa'yo, no? Hindi mo makukulong ang isang tao, lalo na kung hinahabol niya yung kaligayahan niya. Hinahabol niya kaligayahan niya, habulin mo yung kaligayahan mo na wala siya. Mag-focus ka sa sarili mo, okay? Kasi I think may tao na para sa'yo. I think your person, hindi ko masabi kung masamang tao siya or hindi, no? Kasi lahat naman tayo, I think masama sa ibang tao at mabuti. Hindi lang tayo pitted sa isang tao at hindi lang din ako pitted sa ibang tao. Hindi ka lang din pitted yata sa kanya. Okay? I think kasi hindi mo naman mamahalin to ng ganyan na nagdadasal ka. Na nakita mong inaayos niya yung buhay niya. Na iniisip mo na sana sa'yo yun. Kung masamang tao to. I think hindi lang talaga kayo pitted. Hindi lang ikaw yung puzzle piece sa buhay niya, no, Aquarius. Masakit man marinig, pero ano ba sasabihin ko sa'yo? Gusto mo ba ng kasinungalingan? Ipagpatuloy mo yan? Masasakit yun, nagigising ka, nakasal ka nga doon, or naitali mo nga siya, pero wala kang peace of mind. Bigyan mo ng peace of mind yung sarili mo, Aquarius, okay? Para sa akin, Aquarius, may tao na darating sa'yo. Huwag ka lang magmadali, no? I think, huwag ka rin maghanap ng validation sa iba. Kakahanap mo ng validation at sagot. Alam mo na yung sagot, alam mo na sa sarili mo yung sagot, at alam mo na yung validation, iniiwasan mo pa. So, bitaw, okay? Let's go to Pisces tayo, ha? Tingnan natin ang current situation ng Pisces sa kanong person niya, no? Sorry to hear that. Wala. May ex ba akong Aquarius? Sana, meron. Sa Sagittarius, may ex nga. Pero yes, niloko ko ng Aquarius. Dapat, boyfriend ko ata dapat yun. Yun yata yung unang boyfriend ko dapat. Tapos pagkatingin ko, usapan namin sasayaw kami ng piyesta. Pagtingin ko, may kahalikan na siya sa game. Syempre, anak yun ang may-ari ng bahay, ng apartment namin. Wala lang, hindi ko na pinansin. So, yeah, allergic ako sa Aquarius. Allergic nga rin daw ako sa Virgo. Pero ang dami ako ng ligaw na Aquarius, Scorpio, Virgo. Yan.
Lalo na Virgo. Okay, Pisces. So, current situation nyo is okay. Isa sa inyo naka-entrap sa relasyon or this is relationship na tabu. Okay? In general, tabu. But, andun yung obsession nyo sa isa't isa. So, both of you planning to move somewhere. Okay? Kasi nararamdaman nyo na para kayo, soulmate kayo, okay? Nararamdaman mo yung love. Okay, sasabihin ko lang, no? Since andito na rin naman tayo. Guys, sabi ko, whatever works for you, do it. Pero, bago kayo umalis sa isang relasyon, sa pamilya nyo, or kung ano man third party, make them realize or tell them bakit kayo aalis sa sitwasyon na yan, no? Dahil hindi na kayo masaya para, ikaw ba gugustuhin mo bang iwanan ka ng partner mo or ng pamilya mo not knowing why? So, kailangan mag-take accountability tayo. Para yung relasyon yung dalawa, pag move in nyo or sa brand new life nyo, yung karma, yung bigat nun, yung basura nun, ay hindi nyo madala. Okay? Kasi kahit para kayo sa isa't isa, nariramdaman nyo na soulmate kayo, kung ang mangyayari naman nun, hindi kayo marunong mag-take accountability sa mga nangyari in the past na mga, sabihin natin, mistakes or learnings nyo, hindi magiging maayos ang relasyon nyo. Ngayon, kung nagpaalam na kayo before, inayos nyo na before, wala na talaga, okay, doon pwede kayong tumakbong dalawa, okay? Hindi ko naman sinasabi na dapat yung gawin yun. Nga lang kasi, parang ganito yan may na-realize ako, no? Nung bata ko, hindi ako pan ng Romeo and Juliet. Parang, yung ibang tao naiiyak doon, pero para sa akin, hindi. Asan ba sila ngayon? O, diba? So, okay yung parang, kasi sinasabi ng iba, nung mga nagpaparating sa akin, Hana, na-try ko na sabihin sa GF ko na, maghiwalay na kami kasi meron na akong iba. Okay? Or in relationship nila, na sabihin na, meron na akong iba nga lang, ayaw niya talaga. Parang, mawala na lang daw ako kisa pakinabangan ng iba. So, in that way, na nagpaalam naman siya, nag-take accountability naman siya, ano nang dapat niyang gawin? Of course, piliin niya yung sarili niya, lumayo na siya. Okay? Yun, mga ganong part ng relationship. Okay, na inayos naman, nag-take accountability naman, nagpaalam naman, pero ayaw pa kawalan. Kahit kasal pa, yun siguro pwede iwanan, Kasi may mga tao na delusional or gusto ng, paano ba sasabihin yun? Swap destiny. Pero hindi nila magagawa yun. Kasi the more na mag-stay ka, yung kahit na sabihin natin, yung katulad ng Hiram, alam nyo yung pelikula noon ng Hiram, Pisces baka resonate ka, no? Yung Hiram, yung kay Sharon Cuneta, kay Edu Manzano, kay Richard Gutierrez, tapos kay Angel Aquino. Diba, nagpaalam naman si Richard, handa siyang mawala yung trabaho, yung business kasi si Angel Aquino may-ari nun, di ba? Yung tatay niya. Para lang sumama kay Sharon Cuneta. Tama? Nagpaalam siya. Pero nakiusap si Angel Aquino, promise, magbabago ako. Huwag mo akong iwanan. So, bilang mahal pa rin naman yung asawa niya, so, hindi nga sinipot si Sharon Cuneta kung kailan ready siya, right? So, ang nangyari, bandang huli, hindi rin naging okay yung relasyon nila. So, anong ginawa? Ayaw siyang pakawalan ni Angel Aquino. Ayaw. Nag-message ngayon to si Richard Gutierrez. Na-realize niya ang mahal niya para Sharon Cuneta, right? Tumakbo na siya. Kasi tinry niya ayusin yung relasyon, ayusin yung lahat, okay? Tinry niya wala nang way kundi takbuhan. O, diba? Tama naman siya. Kung noon pa siya sana, nag-take accountability na sinabi niya na hindi niya mahal, or tumakbo na siya noon pa, nung nagpaalam siya na ayaw ng pamilya ng babae, ayaw ng babae, I think sana magkasama sila ng matagal. Pero huwag kayong mag-alala, bandang huli, sila naman nagkatuluyan. Okay? So, might be resonate to sa Pisces. So, panoorin niyo din, Hiram ni Sharon Cuneta sa Richard Gomez. Maganda yun. Tama ba? Hiram ba yun? Hindi ko alam. Okay. Maganda yun. Hindi ko siya naiintindihan ng bata ako, pero ngayon naiintindihan ko siya. Ewan ko ba't nasa isip ko yun. Okay. Tingnan natin naramdaman ng person ni Pisces sa kanya,
ang ano ko. At least open up ako, no? Ewan ko, matagal ko na kasi naisip yung pelikula na yun. Hindi ko lang pinapanood kasi alam ko naman yun. Okay. Hindi na kasi ready si Sharon nung ready na si Richard kasi ayaw niya iwanan yung anak niya. Pero ano nangyari kay Sharon? Ang babae pa rin si Edo Manzano. Okay. Yung nararamdaman sa'yo, Pisces, ng person mo is yes, ready siya to move in with you. Okay? Andyan yung trouble. Gusto niya sabihin sa'yo, yes, ready ako to move in with you. Okay? However, may mga bagay pa siya na pinapakawalan kasi I think hindi pa siya makagalaw ng maayos, okay? Parang konting kibot niya may makakaalam, natatakot siya. So, inaayos niya muna yung kailangan niya ayusin, lalo na kung about sa stability or pera, okay? Alam niyang ikaw ang taong gusto niya makasama habang buhay, okay? Ikaw yung choice niya, major choice niya. Alam niya ikaw ang brand new beginning niya. Ikaw ang nakikita niya na gusto magising pagsikat ng umaga. Alam niyang soulmate ka niya, dalawang soulmate yun, nakita mo naman siguro, no? Pares kasi kayo ng values. Yun ang nararamdaman niya sa'yo. Okay? Sasabihin ko sa'yo, Pisces, grabe pinagdadaanan ng person mo. Gusto ko din umiyak, okay? Siguro may mga pagmamahalan talaga na circumstances na kailangan makawala. And guys, wala naman too late sa pagmamahal. Maniwala kayo. I think lahat naman tayo, kaya nating ayusin. Kung may take accountability tayo. Ngayon, kung may mga tao na ayaw tayo pakawalan, I think, yun yung kailangan mong tumakas. Katulad nga nung nangyari dun kaila Sharon sa kay Richard, no? Kasi, wala eh. Ayaw pakawalan eh. May iba pa nga dyan eh. May naalala pa ako na kahit totoong buhay na napanood ko sa mga soko-soko na sobrang ayaw pakawalan. Dahil hindi niya pinakawalan din sarili niya, nangyari eh yun. Hindi din maganda. So, I think, talaga minsan kailangan mo tumakas. Kung nag-take accountability ka na, tas wala na talaga, no? So, yeah. Let's go to Capricorn, no? Okay. Sayang naman yung costume ko, guys. Char. Oo, thank you sa sponsor. Costume. So, yeah, tingnan natin na clear tayo, no? Medyo mabibigat ang ating mga Aquarius at Pisces. Okay? Kung ano man ang pinagdadaanin nyo, alam ko na may liwanag ang mundo once na pinili nyo yung para sa inyo. Lalo na kay Pisces kasi dalawa sila nagme-major choices. Ngayon, Aquarius, dahil tingin mo magiging solo ka sa huli, it's not too late. Kasi pag pinili mo sarili mo, Aquarius, may tao na darating na pinipili niya din ang sarili niya. At yun yung naka-align sa'yo na hindi mo kailangan mag-hope, maghintay sa taong biglang nawawala. Okay? Yung nagkukulong o may sariling mundo. Susunod makakilala ka ng tao, Aquarius, na para sa'yo na tanok ba sasabihin na andun ka sa pangarap niya. Hindi lang yung pangarap niya yung binubuo niya. Okay? Although, andun yung hindi ko kasi masabi, no? That's general reading to. So, let's go to Capricorn. Tingnan natin ang current situation ng Capricorn at nung person niya. Okay? Bigat din siya. Okay. Sabi na, paiyak na naman din nga ako. Okay, sasabihin ko sa iyo ay hindi kayo nag-uusap. May kanya-kanya kayong karmic relationship or third party. General reading to. So, might be in relationship, family, friends, or trabaho, no? Pero, kahit gaano katagal kayo hindi mag-usap, nararamdaman niyo yung isa't isa. Dati akala ko sa pelikula lang din yun or kanta-kanta. Pero yeah, nararamdaman yun dahil nakikita nyo yung signs na nagpapaalala sa inyo. Kanta, letra, numero, color, sasakyan, mga ganun, no? Okay, dahil andun ang totoong pagmamahal. Wala man dito, pero nararamdaman ko. Okay, kahit na sobrang bigat ang nararamdaman mo, I think gusto mo rin naman makawala at gusto niya din makawala sa nararamdaman niya towards sa'yo. Or gusto niya makawala para sabihin na ganito, kagano kanya kamahal. Nga lang, andito nga itong mga to, yung mga karmic na to,
Capricorn, paano ko ba sasabihin na darating yung panahon na magiging masaya kayong dalawa. Ironically, pero yun yung nararamdaman ko. Parang gusto ko ding sabihin na eto yung huling yugto na magkakahiwalay kayo. Okay? Ito yung huling yugto. Dahil hindi siya coincidence ba't nakikita mo yung mga signs na yun. Ito yung reason kung ba't nakikita mo yung signs na yun. Both of you lumalaban. Thank you, Ma'am Jelly, sa totoong pagmamahal, sa totoong kaligayahan towards, no? Ibig sabihin, both of you, pinapakawalan nyo yung mga bagay, tao, sitwasyon na hindi na naka-align sa pagkikita niya. Thank you, Bianx! No? So, thank you, Nam. So, yeah. I'm so proud of you. Both of you, Capricorn. No? Kung sino man yung person mo. Although nandun yung heavy, grabe, don't get me wrong, pero mainit ang ulo ng taong to. Dahil marami siyang bagay na naiinis siya, no? Na parang, layuan nyo nga ako, ayoko nga sa inyo, ayoko nga sumama niya, parang gano'n. Ayoko nga, bakit ba? Yung parang konting bagay lang, nabibisit na siya, Capricorn. I think kasi, your person is doing something na, hindi na kayo, hindi na ako nakaka-relate sa inyo, okay? So, tingnan natin ang nararamdaman sa'yo ng person mo, Capricorn. Ngayon, kung hindi yun ang sitwasyon mo, Capricorn, check yung sun and moon rising ngayon. Kung hindi ka man Capricorn, para same situation mo, alam mo na, okay, na pwede ka magstay, lalo na kung may pinapanood ka para sa Capricorn. Tingnan natin ang current nararamdaman ng Capricorn. Ng person ng Capricorn towards ka. Oh, okay. 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 Capricorn, your person might be want to come back to you, no? Yeah, I think ayun na nga yun gusto niya. Gusto niya sabihin sa'yo na gusto niya makapag-teamwork or mag-collab with you. Dahil nakikita niya yung sarili niya sa'yo. I think your person is moving towards you. Yun yung energy niya, overall energy niya. Kung ano man ang nasimulan niya, gusto niya mag-come back to have a second time around, no? Parang, kung ano man naging stagnant sa relasyon yung dalawa, Capricorn, gusto niyang paikutin uli yung gulong. 321 might be resonate. Yeah, collaboration, teamwork, communication, 3. Yeah. So, might be mag-apologize to sa'yo, Capricorn. Okay? Yeah. Magte-test of water muna siya. Hindi siya yung tipo na Capricorn magsasabi na agad na, I'm sorry Hindi, para magsasabi muna siyang, hi, kamusta ka? Titingnan niya muna, no? Kung magiging normal ba, magiging open ka ba, magiging ano ka ba, parang ganun, no? Kasi I think your person is nag-iisip kung medyo too late na. Kung bakit ganun siya sa'yo, kung bakit overwhelming yung mga iniisip niya, kasi ikaw yung lahat sa kanya. Ikaw yung hiniling niya sa may kapal. Narinig ko yung kanta ni, ni Regine Velasquez. Saka naalala ko yung pelikula ni Aga Mulak at ni Regine Velasquez. Yung, yung church sa, Kalamba, yung Mark Arthur Church. Might be resonate sa'yo. Yung kanta na, ikaw ang bigay ng may kapal. Meron din ngang in relationship nun, tama ba si Aga, dapat supposed to be na ikakasal siya. Pero ang nangyari, pinili niya si Regine. Kasi sabi ni Aga, naalala ko doon sa, ang daming pelikula to ha, ano ba to? And, sa, ang tagal ko na hindi pinapanood to guys. Okay, napapanood ko to kasi dahil sa mama ko. Okay, sabi ni, pero ito yung part na gusto ko doon Sabi ni Aga, ikakasal na ako. Tapos sabi ni Regine, alam ko. Tapos sabi niya, may tinanong si Regine. Tapos sabi ni Aga, ikaw, depende sa'yo. Shucks. Naiyak ako. Oo, di nga alam siya yung pinili ni Aga. No. Kasi pinakawalan siya ng babae. Okay, pinakawalan siya ng babae. So, may resonate din sa'yo, no? So, yeah, Capricorn. Yeah, 17 or 8 might be resonate. 8 is infinity. Yeah, ibig sabihin, second time around. And this love, Capricorn, it won't die.
both of you are for each other. Okay? So, yeah, just hold on. So, let's go to Scorpio. Okay? I'm so glad para sa ating Capricorn. Okay? Kahit mabigat yung pinagdadaanan nila, nakikita ko yung liwanag dahil grabe. Nice. So, tingnan natin ang current situation ng Scorpio and their person. Okay? So, alam niyo na kung cross-watcher kayo, yung inaano niyo yung tao, yung stalk niyo yung ano ng person niyo. Okay. Take it as resonate ha. Okay, okay. So, yep. Current situation, Tarot Angels, tulungan niyo ako. And last 2 cards. And 1 last card. Okay. Okay. Both of you ay nasaktan. Okay. Andito yung pride and ego. Pero hindi yan ipapakita. Parang, kasi ayoko. Gusto kong makita niya okay ako. Gusto kong makita niya na kaya kong wala siya. Pero wala naman kayong ginagawa para saktan ng isa't isa. Okay? Wala naman. I think parang wala nga lang eh. As in, wala lang. Okay? Pero, hindi man nakikita sa isa't isa yung ginagawa nyo. I think, siguro, sumasama kayo sa mga barkada, may mga, siguro inom-inom, or may mga toxic behavior kayo para mawala yung nararamdaman nyo sa isa't isa. No, Scorpio. Pero, sad to say, Scorpio, na kahit anong mangyari, hindi mawawala ang nararamdaman nyo sa isa't isa kasi nga, mahal nyo isa't isa. Okay? Pero tingnan natin, no? Towards yung nararamdaman ng person mo, Scorpio, sa'yo. Tingnan natin. Kasi, mali ko, baka nararamdaman mo kasi both yun. Ah, okay. No. Okay. Yep. Yung person mo, Scorpio, is maraming tao na papapansin sa kanya, sabihin natin. Pero wala siyang pakialam doon. Dahil ikaw lang ang nakikita niya na ka-level niya. Okay? Nare-recognize niya. Ito lang yung taong to eh. Might be, kahit sabihin mo may multiple partner siya or hookups, ayan. Walang nararamdaman doon yung person mo, Scorpio. Parang, pampalipas lang. It might be ito isa sa mga addiction niya or yung mga bad habits niya, no? Para makalimutan ka. Kaso kahit sinong multiple partners ang makasama niya, yung susunod na i-upload ko about dun eh. Kahit na maraming multiple partners, hindi siya magiging masaya. Hindi niya mahanap kung ano yung nahanap niya sa'yo. Okay? Ayun lang. Kasi alam niya, ikaw lang talaga. Okay? Ikaw lang yung magpapasaya sa kanya. And guys, kasi, sex without love is walang kwenta. Okay? Might be, para nga sa akin, no, kasi nag-aaral ako ng psychology, no. Sa mga tao na magkakaroon ng multiple partner, one night stand, sana nagsarili ka na lang. Or bumili ka na lang ng toys, na adult toys, kaysa naman nag-multiple partners ka na magkaroon ka ng sakit. Kasi walang emotion dun eh. Kung tatanungin mo, sige, sabihin natin sa inyo, kasi naramdaman ko to, nagkaroon ako ng ex, tapos yung naramdaman ko, nung hindi ko na siya mahal, is parang wala ng kwenta. Doon mo malalaman, na sex without love, is wala siyang kwenta. Okay? Yun din ang nararamdaman ng person mo. Na parang sana nagsarili na lang ako, hindi ko naman pala mahanap yung naramdaman ko sa person na to. Aminin nyo na. Kasi kayong mga tao na nanonood na mahilig multiple partners, aminin nyo na, paraos lang yan eh. Pero ang hinahanap nyo yung feelings. Pero yung feelings na yun, hindi mo mahanap doon sa taong mahal mo. Okay? Kasi hindi mo naman mahal yung mga yan. Unless magmahal ka ng iba na mamahal mo ng totoo. Okay? Doon ka lang masasatisfy. Ngayon, hanggat di nga nahanap yun, yung person mo yun, I think i-continuous niya yun. Okay? Might be nagbabayad din to ng person or gumagastos para makadate tong mga to, no? Kasi binabalance niya yung pera niya, eh, no? Kasi nga, nakita ko may addiction siya, no? Scorpio. So, yeah, take it as resonate, no? Bihira ako masabi yon. At ayoko dapat sabihin yung mga ganun, but here I go.
Kasi nga, ayoko dito yung nagsisinungaling sa inyo, guys. Kasi nga, general reading naman to. Pre-reading naman to. Mamimili lang naman ako. Saktan kayo ng kasinungalingan o saktan kayo ng katotohanan para alam nyo paano mag-move forward. Kasi walang tama o mali dito sa mundo. Maliban na lang yung gumawa ka na nakasakit ka talaga, lalo na physically, okay? Towards a person. Okay? Yung mga ganun. I think, kung alam nyo lang yung mga pinagdaanan ko past few weeks, hindi lang naman about sa mga tao na nagpi-PM sa akin na ex nila, kundi yung pinapaaral sa akin ng guides ko na dito sa mundong to, mamimili ako dahil wala talaga siyang tama o mali. Maliban na nga lang sa physical injuries, mga ganon, no? Kung paano, halimbawa kasi ganito, guys, pag pinili ko yung kaligayahan ko, may tao akong masasaktan. Hindi ko man sadya yun. Pero wala tayong magagawa doon. Either saktan ko siya at saktan ko sarili ko, halimbawa ganon, para mag-stay, para hindi siya masaktan. Pero masasaktan pa rin siya eh. Kasi pag nag-stay ka nga sa hindi mo mahal. Kung alam niyo lang kung bakit kayo mainit ang ulo, ito ang pinakamaliit na bagay na magigising kayo, guys, sa katotohanan. Pag mainit ang ulo nyo, yung bigla-bigla kayo nagagalit, yung bigla-bigla kayo nairita na hindi nyo alam, tanungin nyo muna sarili nyo, bakit ba ganito nararamdaman ko? Ano yung punot dulo? Magugulat kayo. Mapapamura pa kayo, ay, oo, hindi ko yung gusto kung nasaan ako. Kaya pala, okay, hindi ko gusto yung sitwasyon na to. Doon yung makikita. Kaya nga, di ba yung sa mga customer service, bakit nagagalit? Di ba, halimbawa, ako tumawag ako sa customer service. Tapos sasabihin, mabait naman yung customer service, pero galit na galit ako. Siya yung minumura ko. Pero ang punot dulo, ba't ba ako galit? Walang internet. O bakit ko siya inaaway? Ganon. Ganon kasimple. So, tatanungin nyo sarili nyo, guys, bakit kayo galit? Bakit kayo hindi masaya? Bakit kayo malungkot? Anong punot dulo? Hindi kasi yan yung simpleng bagay lang na naiinis ka sa isang tao o sa isang sitwasyon. Meron. Okay? Kaya, go mo lang yan. Okay? So, Leo. Let's go to ating Leo, no? Check natin kung ano ang current situation ng Leo at ng person niya. Tinutulungan ko lang kayo, guys, kasi hanggat hindi nyo alam kung bakit kayo malungkot, may mga ibang tao tayo masasaktan. Katulad ng mga ibang tao na sumalangit ng awa, nag-suicide. Guys, sana kung magsasalita ng hindi maganda sa ibang tao, lalo na kung hindi natin alam, lalo na kung naniniwala lang tayo sa iba, no? Tingnan nyo muna kung saan nanggagaling yung mga words nyo. Doon yung malalaman kung anhil kayo hindi. Maniwala kayo, hindi rin naman ako perfect. Napapasigaw din ako, maniwala kayo. Pero tinatanong ko bakit nga ba? Tapos nagugulit ako, ay oo nga pala. Yun. Lalo na pagka bigla ako napipikon sa isang tao. Kasi ayoko pala siya kasama, pero napilitan ako. So, ang ginawa ko, instead na masaktan ko siya na away-awayin, sinabi ko na ayoko kita makasama eh. Hindi ako okay, naiirita ako, pasensya ka na. Yun, mas naging komportable ako. Okay. So, Leo, yung current situation nyo, dalawa is, I think magkalayo kayo, pero, paano ko sasabihin, wala namang sama ng loob. Okay, or nahanap nyo na yung peace nyo, no? Pero wala kayong ginagawa towards each other, I think, no? Madaling araw, kaloka. Teka lang guys, may work eh. Bad trip. Char. Okay. Wala kayong ginagawa towards each other para maging maayos or kung ano man, no? Kasi both of you naging defensive pa. Pero chine-check yung isa't isa. Kung akala mo ikaw lang nag-check sa online towards sa kanya, nope. Chine-check ka rin niya. Okay. I don't think namang nagka-block kayo or kailangan nyo mag-hide. I think friends pa rin kayo. Kasi I think wala naman, parang okay naman na yung kung ano mo yung pinagdadaanan nyo, no, Leo. So, tingnan naman natin ang nararamdaman ng person ni Leo sa kanyang nararamdaman ng person mo, no, Leo. Ngayon, kung hindi yun ang, ano mo, tawag dito, ang sitwasyon yung dalawa, check your sun and moon rising ngayon. Kung di ka Leo, pero say ng situation nyo, stay.
Okay, lalo na. Pero take it as resonate lalo na sa mga cross-watchers, no? Okay, ang nararamdaman sa'yo ng person mo is, okay, gusto niyang bumalik sa'yo. Dahil nararamdaman niya yung, ikaw yung napaka mapagbigay mong tao, Leo. Nakikita niya. Nakikita niya na ikaw nagbibigay ng positive sa kanya. So, kung nagpo-post ka ng mga positive quotes, na-appreciate niya yun, natutuwa siya sa'yo. 10, 1, 19, might be resonate. 10. Okay, completion. Okay. Hindi lang siya makalapit sa'yo kasi puro negative ang naiisip niya, no? Okay? Hindi siya masaya kung anong sitwasyon kayo. Pero gusto niya bumalik. At I think, asahan mo yung taon to babalik sa'yo. Hanggat inaayos niya lang yung takot niya sa pagkatao niya, no? Pero babalik to sa'yo, Leo. Babalik pa rin sa'yo. Yup. At yung parang tipo na pagbabalik siya, parang hindi siya umiyak, pero umiyak siya sa'yo. Okay? So, let's go to our Cancer. Tingnan natin ang current situation ng Cancer at ng person niya, no? Cancer. Yung mga tao na sobrang grabeng nagtago ng nararamdaman nila. Okay. Kuya Ronald ko, ganyan eh. Nga lang, kahit na sabihin namin na medyo nagiging close na kasi kami nung kakilala ko, yung Kuya Ronald ko sa uli. Nga lang, kailangan kong lumayo kasi yung family na ginagalawan niya is medyo, pinagmamalaki ako nun sa mga family niya, yung Kuya Ronald ko. Pinagmamalaki ako nun sa mga pinsan niya, yan, ganun. Nung hindi kami okay nun nung mga bandang huli naging okay kami. Nga lang, kailangan ko lumayo kasi yung family nung kuya-kuyahan ko. Is medyo di okay. Kami nga lang nakaka-relate nga lang kasi yung kapatid nung asawa niya is pares magkaugali. Key. So, aking Cancer. So, yung relasyon na to, okay. May chismis ang mga tao sa relasyon nyo. Reason kung bakit kayo magkahiwalay. Okay? Gusto niyo naman ihabulin ng isa't isa. Actually, dalawa kayo na gusto maghabulan. Okay? At nakapokus kayo sa isa't isa. Nga lang, hindi pa kayo binibigyan ni Archangel Michael ng guardian angel nyo or kung ano man pinapaniwalaan nyo dahil pinoprotektahan pa kayo sa bagay na mas magiging malala pa kung hindi nyo tatapusin yung healing era nyo, no? Kasi kailangan, Cancer, magkaroon kayo ng healing muna. Okay? Bago kayo magsamang dalawa. Kasi I think, paano ko ba anin to sa'yo, Cancer? Thank you, Colt. Kasi nga, ganito ha, pag hindi okay ang healing nyo, hindi rin magiging masaya yung relasyon nyo. Okay? So, tingnan natin ang nararamdaman sa'yo ng person mo, Cancer. Wow. Okay. And, okay. So, kung iniisip mo walang pakialam sa'yo to, Cancer, meron. Gusto niya magkaroon ng new beginning sa'yo. Nga lang, sabi ko nga, hindi pa kayo pwede magkita ngayon. At alam niyo ng intuition niya, kung hindi pa siya nagwo-work out sa sarili niya, sa stability niya, sa pera niya, sa mga failures niya, no? O kaya yung overspending niya, yung mga utang niya, hanggat hindi pa,
kailangan muna niyang magkaroon ng mahaba pang pasensya. Alam niya yung bagay siguro na dapat niyang ayusin bago pumunta sa'yo. Number 2 might be resonate. Yeah, 2. Yeah, 2. 11. Gusto niya kasi bigyan ng justice to. So, kung gusto niya kung lumapit sa'yo, at mapapalapit lang din siya, bibigyan lang siya ng divine intervention. Okay, saka lang siya papabalikan ni Archangel Michael. Thank you so much, Archangel Michael, nang lumabas ka. Pagkaya niya ng bigyan justice kung ano yung nangyari sa relasyon nyo. Pero don't worry, okay? I think your person is napaka taas ng intuition towards you. Alam niya yung dapat niyang gawin para maging align. At I think dapat gawin mo yung same. Huwag kang masyadong, hindi porket nalaman mo ngayon, kailangan maging stuck ka na, maging alam mo na kayo. I think just do your way. Kasi yan nga yung problema, no, sa tarot, no. Nanonood tayo ng tarot, hindi para may stuck. Kami, na reader, ay para matulungan kayo. Although sinabi namin nga, nalalapit yung tao sa inyo, although na sinabi namin na magiging kayo, it doesn't mean na dapat na ay maging fixated na tayo. Parang ganito, sinabi ko, uy, mananalo ka ng loto. Hindi ka naman pumila. Hindi ka naman tumaya. Hindi mo nga pinili yung numerong gusto mo. Basta ka na lang nagtaya, mananalo naman ako, anything. Andun yung yung confidence mo. Pero guys, hello, kailangan pa rin natin i-work out ang mga sarili natin. Kasi hindi tayo pwedeng umasa sa nakatadhana sa atin. Okay? Kahit na, kasi nagbabago ang energy. Okay? Ngayon, kung ang gagawin mo is parang, you will pass it by lang. Kasi, mapapasakin naman tong taong to. Bakit pa ako mag-workout? Hindi na. Hindi ko naayusin sarili ko. Kasi, alam ko ako na yung mahal na mahal niya. Di good luck naman sa'yo. Okay? Hindi ko tinatawanan kayo. Kaso may mga tao na ganun. Na tinamad na. Kami, okay, energy reading. Hindi kami yung tao na nagbabago kasi ang energy. Sinasabi ko sa inyo, nagbabago siya. Sa isang kisap mata lang, sa isang sabi mo lang ng no, halimbawa, lumapit sa'yo yung person mo, mainit ang ulo mo, di ba? Sabi ko, mag-ano siya, pwedeng magpatuloy yung relasyon. Mainit yung ulo mo nung lumapit siya, tapos sinabi mo, ayoko makausap ka. Hindi mo na nakausap habang buhay. O, diba? Nagbabago ang energy at akala nyo hindi yun nagbabago ng ganun-ganun na nagbabago yun. Isang kisap mata lang, kahit pumikit lang ako ngayon, pwede magbago. Depende. Kaya ikaw pa rin yung pipili ng future mo. Okay? Kaya nga ang chinecheck ko lagi. Diba? Lagi ko chinecheck yung current situation nyo para makarelate kayo. Pero hindi ibig sabihin na yun yung pwede. Thank you, Colt. Yun hindi ibig sabihin na tuloy-tuloy yung mangyayari. Kasi may choices ka pa rin, okay? So, gawin nyo lang yun ang gawin, yung mga bagay na dapat nyong gawin sa sarili nyo. Habang wala pa yung tao mahal nyo, habang nag-work din siya, i-work out nyo din yung sarili nyo. Okay, guys? Ngayon, sa mga nagpapa-private reading, wala po ako ngayon, chat reading. Fully book po siya. I think mapupuno na yung January ko. Call reading, video call, and call chat reading na lang po available, no? So, yeah, PM po kayo, hindi po ako magpi-PM. Saka, nag-energy check nga rin po ako. Ngayon, pag energy check ko, pagkabayad nyo, tapos energy check ko, hindi tayo magka-align, hindi yun ang current situation mo, ibabalik ko yung pera. Kasi ganun din po talaga ako, no? Pasensya na po sa mga, hindi ko na reading ng mga nakaraan araw. Kasi sobra po talaga na na-drain ako. At kailangan ko magpahinga. Akala, ang hirap para ka nagda-download ng mga bagay, okay, na dapat mong matutunan, which is okay naman. Okay naman, to be honest, medyo syempre natitriggered lang din ako. Actually, kanina, kahapon mainit ang ulo ko nang hindi ko alam ang dahilan. So, tinatanong ko yung sarili ko kung bakit mainit ulo ko. Kaya yun din yung pinapatanong ko sa inyo, diba? Tinuturuan ko kayo para alam nyo kung saan nanggagaling yun. Isa rin ako dun kasi. So, yep. Kasi na-realize ko kung bakit. Yun. Naimasmasan ako. Hindi ko pala dapat
hindi kasi dapat kontrolin, okay? Kung hindi ka masaya kasama yung tao, huwag mo ipilit. Kasi may mga tao kasi, yung tao kasi na dapat nakasama ko, ayoko kasama yun. Nga lang, parang pinipilit niya ako, napikon tuloy ako. Okay? So, ayun, nakasalita tuloy ako na hindi maganda. Tapos gusto ko pala magpag-isa. I mean, hindi, gusto ko din talaga. May gusto ako, pero, I mean, basta, ang hirap din sabihin. Okay? Mahirap sabihin sa audience. So, yeah, thank you so much sa mga stay, sa mga nagregalo. Sa mga magpapa-private reading, PM nyo po ako, okay? Hindi ko sure kung i-upload ko to, pero follow nyo po ako dyan. Ohana Strive sa YT. Sana may upload ko to, tas ma-edit ko. Kasi hindi ko alam, sobrang nade-drain ako, okay? Pero, mali nga i-upload ko. So, yeah, follow me. So, thank you sa lahat. Okay? Maganda yung reading. And good luck. Make a better choice.